Nagsisimula ang kwento kay Vic Van Allen, isang lalaking nagbibisikleta sa kalmadong gubat pauwi ng bahay. Pagdating niya, nadatnan niya ang maganda niyang asawa na si Melinda Van Allen, nakaupo sa hagdan at nakatitig sa kanya ng kakaiba. Tinanong ni Jack kung may problema, ngunit ngumiti lang si Melinda ng bahagya at tahimik na pumasok sa kanilang kwarto. Kinagabihan, inihabilin nila ni Vic ang anak nilang si Trixie sa babysitter dahil pupunta sila sa isang party. Habang nag-aayos si Melinda, maingat siyang tinutulungan ni Jack isuot ang kanyang sapatos, isang eksenang parang puno ng pag-ibig. Pero ang totoo, komplikado ang relasyon nilang dalawa at malapit nang lumabas ang katotohanan. Pagdating nila sa party, mukhang maayos ang lahat. Masaya ang mga kaibigan nila, pero biglang nagbago ang atmosphere nang dumating ang isang binatang nagngangalang John. Pagkakita ni Rosie sa kanya, agad niya itong nilapitan at mainit na binati. Tapos dinala kaagad sa isang liblib na parte ng venue. Doon, naghalikan sila ng todo. Nakita ito ni Jack mula sa bintana. Hindi siya nag-iskandalo, tahimik siyang lumayo. Matagal na niyang alam ang mga pambababae ni Rosie at matagal na rin niya itong tinitiis. Lumapit ang kaibigan niyang si Mary at tinanong, "Alam mo na lahat, pero bakit ka pa rin kumakapit?" Kalma lang ang sagot ni Jack. "May karapatan si Rosie gawin ang gusto niya. Kung gusto ko, pwede ko namang tapusin tong relasyon. Alam niya yan, pero mahal ko siya. Ayokong masira ang pamilya namin. Naniniwala akong balang araw maiintindihan niya ang pagmamahal ko." Pagkatapos, kumuha si Jack ng inumin at pumasok sa isang pribadong silid. Ilang sandali pa, pumasok si John ng may kayabangan. Sabi niya, "Salamat sa pag-welcome. Karamihan ng lalaki magsiselos kapag may ibang kasama ang asawa nila, pero ikaw, kakaiba ka." Nanatiling kalmado si Jack at sumagot, "Kilala mo ba si Martin? Matagal na siyang nawawala. Kaklose din siya ni Rosie katulad mo. Lagi niyang sinusundan si Rosie. Hanggang sa isang araw, sobra akong nainis. At pinatay ko siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahanap ang katawan." Namutla si John. Pilit siyang tumawa. "Biro lang yan, di ba?" Ngumiti si Jack ng may misteryo. "Depende kung paano mo iintindihin." Takot na takot, mabilis na umalis si John. Sinubukan siyang pigilan ni Rosie, pero nagpalusot ito at tumakbo palabas ng party. Sa biyahe pa uwi, tinanong ni Rosie si Jack kung ano ang sinabi niya kay John. Nagsinungaling si Jack at sinabing wala siyang sinabi na makakapagpaalis dito. Kinabukasan, may nakausap si Jack sa school na biro pa. "Uy, killer ka na raw? Yan ang usapan ng lahat." Natawa si Jack at sinabing nagbibiro lang siya kay John, pero mukhang masyado itong natakot. Habang lumilipas ang araw, sunod-sunod ang lumalapit para tanungin siya tungkol sa pagpatay. Paulit-ulit na paliwanag ni Jack. Biro lang iyon. Pero nang malaman ni Rosie ang ginawa niyang pananakot kay John, bigla itong nagalit. "Hindi mo dapat ginawa yon," sigaw niya. "Una mong pinalayo si Martin, ngayon pati si John." Sinubukan siyang kalmahin ni Jack. "Joke lang yon, hindi ko sineryoso." Pero hindi ito nakinig. "Iniimbitahan ko si John ngayong gabi, hihingi ka ng tawad sa kanya." Dumating si John para sa hapunan. Tahimik silang kumain. Pagkatapos kumain, tumingin si Rosie kay Trixie at sinabi, "Ngayong gabi, magkukwento ang daddy mo." Sa totoo lang, sinabi lang iyon ni Rosie dahil gusto niyang makapag-isa kasama si John. Alam ni Jack ang tunay na pakay niya, pero nanahimik lang siya. Dinala niya si Trixie sa kwarto, binasahan ng kwento at pinatulog ng maaga. Pagkaidlip ni Trixie, bumaba si Jack. Habang tumitingin siya sa salamin, natanaw niya sa refleksyon si Rosie at John na magkasamang naglalambingan. Kumulo ang selos sa dibdib niya. Dahil sa inis, pumunta siya sa kusina at sinadya niyang basagin ang isang plato. Narinig ni Rosie ang ingay at dali-dalig pumunta sa kusina. Pero imbes na mag-alala, parang wala lang. Sinabihan lang niya si Jack na kumuha pa ng isa pang inumin para kay John. Tapos balik agad siya sa kabilang kwarto. Dinalhan ni Jack si John ng inumin. Pero bago niya ito maabot, hinarap siya ni John halatang hindi pa rin mapakali mula sa murder joke. Sabi ni John, "Hindi ka ba dapat humingi ng sorry para doon?" Ngunit nag-iba ang tono ni Jack. Seryoso siyang sumagot, "Hindi biro yon. Totoo yon. Pinatay ko talaga siya. Hinampas ko siya ng martilyo sa ulo. Kahit mag-sorry ako, hindi na siya mabubuhay." Nanlamig ang mukha ni John. Takot na takot, agad siyang umalis ng bahay, pero naiwan ang malaking tanong. Totoo ba ang sinabi ni Jack? O pananakot lang ulit? Hindi muna sinasagot ng kwento. Lumipat ang eksena sa isa pang party kasama sila Jack, Rosie at ang kanilang mga kaibigan. Doon niya nakilala si Mark, ang writer na asawa ni Kelly, isa sa pinakamatalik niyang kaibigan. Madalas nasa ibang lugar si Mark dahil sa trabaho, pero ngayon nakadalo siya. Nagkwentuhan sila ni Jack
at napunta agad sa personal na usapan. Tinanong ni Mark kung ano trabaho ni Jack. Sagot ni Jack, "Retired na ako, paminsan-minsan may ginagawa pa ako, pero kadalasan nagbabike lang ako." Narinig ito ni Rosie at bigla siyang sumingit, may revelasyong ikinagulat ng lahat. Ibinunyag niya na si Jack ang nagdisenyo ng microchip na ginagamit ng military sa drone systems nila, na nagbibigay ng napakatumpak na target accuracy. Nagulat ang lahat. Ngayon lang nila nalaman na ang tahimik at kalmadong si Jack ay pala isang genius engineer, mayaman at matagumpay. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay niya, wala pa rin siyang tunay na kapayapaan o kaligayahan. Dahil walang halaga ang yaman kung wala ang katapatan at pagmamahal ng asawa. Nagpatuloy ang party, masaya ang lahat. Nagsayaw pa si Jack kasama ang kaibigan niyang si Kelly. Pero nang makita ito ni Rosie, nagselos siya kahit siya mismo ang may sariling kalokohan. Lumipas ang ilang araw. Nasa school si Trixie kasama ang mga kaklase niya, sumasayaw at kinagabayan ng mga guro. Habang pinapanood ni Jack ang mga bata, nakatanggap siya ng tawag mula sa bangko. Ipinabatid sa kanya na naglipat si Rosie ng $3,000 sa ibang account. Nabagabag si Jack at humingi ng detalye. Sinabi ng bangko na ipinadala ang pera kay Charlie, isang lalaking tumutugtog ng live piano. Doon kumonekta ang lahat kay Jack. May bago na namang lalaki si Rosie mula nang iwan siya ni John. Nagsimulang maghanap si Jack kung sino si Charlie. Isang gabi, pumunta siya sa restaurant na kilala sa live piano sessions. Pagpasok niya, nakita niya agad si Rosie, nakaupo at tila lumulutang sa tuwa habang nakikinig sa tugtog. Sinundan ni Jack ang tingin ni Rosie, diretso sa pianist, at doon niya nakumpirma. Si Charlie ang bago nitong karelasyon. Simula noon, nagbago ang kilos ni Rosie. Madalas siyang umuwi ng gabi, kitang-kita kung gaano kaseryoso ang relasyon nila ni Charlie. Nasasaktan si Jack selos, lungkot, at pagkadurog pero pinili pa rin niyang hindi magsalita. Isang gabi, hindi na umuwi si Rosie. Kinabukasan, pagdating niya sa bahay, sumabog na ang galit ni Jack. Hindi na niya napigilan. Sinigawan niya si Rosie. "Nasaan ka buong gabi? May pamilya ka? May anak kang 6 na taong gulang? At bakit ka naglipat ng malaking pera sa lalaking yung kay Charlie?" Pero si Rosie, walang reaksyon, kalma lang. Sinimulan niyang ipaliwanag kung saan siya galing at kung sino ang kasama niya, sadya niya itong ginagawa para lalo pang masaktan si Jack. Alam niyang hinding-hindi siya iiwan ng asawa niya at ginagamit niya ang kasiguraduhang iyon. Lumipat ang eksena sa isang pool party sa bahay ng kaibigan ni Jack na si Miles. Inimbitahan ni Rosie si Charlie. Pagdating pa lang ni Charlie, dikit na agad si Rosie sa kanya, halatang hindi niya tinatago ang relasyon nila. Ipinakilala niya ito sa lahat at nang tumugtog na si Charlie ng piano, nagsayawan ang mga bisita, lalo na si Rosie. Tahimik lang si Jack pero halatang hindi siya komportable. Gayunman, nanahimik pa rin siya. Maya-maya, ipinakilala ni Rosie si Charlie kay Jack bilang bago niyang kaibigan. Pilit nang ngumiti si Jack, kinausap ito saglit at tumalikod na lang. Kinagabihan, hinanap ni Jack si Rosie sa loob ng bahay. Habang nag-iikot, nakita niya si Rosie na palihim na lumalabas ng isang kwarto. Doon niya agad naintindihan kung ano ang ginawa nila ni Charlie. Paglabas niya, nakita niya sina Rosie at Charlie sa pool kasama ang ibang bisita, naglalangoy, naghaharutan, nagtatawanan. Pero sobra ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Muli na namang nag-apoy ang selos at galit sa dibdib ni Jack, ngunit pinigilan niya ang sarili. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagunahan ang mga bisita papasok ng bahay. Si Jack ang pinakahuli. Sa loob, abala ang lahat sa kusina, naghahanda ng pagkain. Ilang sandali pa, lumabas si Rosie para hanapin si Charlie. At hindi nagtagal, isang nakapangingilabot na sigaw ang umaling-awngaw. Tumakbo ang lahat palabas. Nakita nila si Rosie, nanginginig, nakatingin sa bangkay ni Charlie na palutang-lutang sa tubig ng pool. Hinila nila si Charlie palabas at sinubukang i-CPR pero huli na ang lahat. Patay na siya. Dumating ang mga pulis para imbestigahan. Habang tinatanong ang mga tao, nagngangalit si Rosie at sumigaw. "Siya yon! Si Jack ang pumatay kay Charlie." Tinangkasiyang ng mga bisita. Sinabi nila sa pulis na magulo ang relasyon nila ngayon at nagsasalita lang si Rosie sa galit. Idinagdag din nilang sabay-sabay silang pumasok ng umulan kasama si Jack. Walang ebidensya, walang saksi. Dinala si Jack sa ibang kwarto para tanungin. Matapos ang maikling interogasyon, pinakawalan din siya. Walang makitang dahilan para ikulong siya. Pero mas lumalim ang lamat sa pagsasama nila ni Rosie. Lalong lumayo ang loob nito sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nagbibisikleta si Jack mag-isa. Habang nagpepedal, bumabalik sa isip niya ang gabi ng pagkamatay ni Charlie at dito lumabas ang totoong nangyari. Si Jack ang pumatay kay Charlie. Nilunod niya ito sa pool, kinain ng selos, ng galit at ng paulit-ulit na pagtataksil. Hindi ito ang una.
Unti-unti niyang tinatanggal ang bawat lalaki sa buhay ni Rosie nang walang nakakahalata sa totoong pagkatao niya. Sa susunod na eksena, inihatid niya si Trixie sa school. Sa paglabas niya, dumating si Kelly at lumapit sa kanya. Nag-atubili muna, pero kalaunan nagsalita. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin to. Pero pumunta si Rosie sa bahay namin, siya at si Mark. Nag-hire sila ng private detective para sundan ka. Simula nang mamatay si Charlie, nagsimula na siyang magduda sa'yo. Nanatiling kalmado ang mukha ni Jack, pero sa loob niya, nagngangalit ang galit. Kalaunan, inimbitan niya sina Mark at Kelly sa hapunan. Sa gabing iyon, dinala ni Jack si Mark sa kwarto kung saan niya inaalagaan ang koleksyon niyang mga kuhol. Habang nag-uusap sila, nagsasalita si Jack ng kalmado, pero may halong pagbabanta. Sabi niya, "Tigilan mo na ang pagpapadala kay Rosie para lagyan ako ng mga detective. Nandun ka nung gabing yon. Sa tingin mo ba talaga pinatay ko si Charlie?" Hindi sumagot si Mark. Pero malinaw ang ibig sabihin ng katahimikan niya. Alam ni Jack na hindi basta-basta bibitawan ni Mark ang isyong ito. Isa kasing manunulat si Mark, at ang pagkahumaling niya sa personal na buhay ni Jack ay hindi simpleng usisa lang nakikita niya itong perpektong material para sa isang sensational crime story. Lumipas ang panahon at nalaman ni Jack na may bago na namang boyfriend si Rosie si Tony, kaklase niya noong kolehiyo. Napapansin ni Jack na mas madalas silang magkasama at mas nagiging malapit araw-araw. Isang araw, dumalaw si Tony sa bahay. Nandoon si Jack at agad niyang naramdaman ang kakaiba. Naghapunan silang tatlo pero hindi maalis ni Jack ang tingin sa kilos ni na Tony at Rosie. Pagkatapos ng dinner, pasimpleng pumasok si Tony sa kwarto ni Rosie at nag-initiman sila, hindi nila alam na nakamasid si Jack. Pero sa pagkakataong ito, nahuli ni Rosie si Jack na nanonood, dahilan para maging sobrang awkward at tensyonado ang sitwasyon. Kinabukasan, sinundan ni Jack si Tony sakay ng kotse. Tumabi siya at sabi ng casual, "Hinahanap ka ni Rosie. Parang importante. Halika, ihahatid kita." Walang hinala si Tony, kaya sumakay siya. Pero imbes na ihatid kay Rosie, dinala siya ni Jack sa gitna ng malayong kagubatan na walang tao. Pagdating nila, nagtanong si Tony, "Bakit tayo nandito?" Hindi sumagot si Jack. Bigla niyang pinulot ang bato at inundayan si Tony sa ulo. Bago pa makariyak si Tony, kumuha si Jack ng mas malaking bato at muling inatake ito. Natumba si Tony sa hukay at agad na namatay. Bumaba si Jack para siguraduhing patay na si Tony, binuhatan ng mabibigat na bato at napulot ang wallet nito na itinago niya sa sarili. Hinila niya ang katawan papuntang ilog at sinigurong lumubog ito. Kinabukasan, naghahanda sina Rosie at Trixie para sa picnic nang dumating si Jack. Tinawag siya ni Rosie kung gusto niyang sumama. Nagpanggap si Jack na excited. Nang sabihin ni Trixie na sa malapit na kagubatan sila pupunta, halos tumigil ang tibok ng puso ni Jack, iyon mismo ang lugar kung saan niya tinago ang bangkay ni Tony. Sa picnic site, masaya si Rosie at tila mas malambing kaysa dati. Tinanong niya si Jack, "Bakit ka pa rin nananatili sa akin? Lahat ng tao umaalis, pero ikaw hindi." Kalmado ang sagot ni Jack, "Hindi ko alam. Ang alam ko lang, gusto kong makasama ka habang buhay." Naputol ang sandali nang tawagin ni Trixie si Jack. Itinuro nito ang pampang ng ilog. Sabi niya ayaw umalis ng aso sa lugar na yon. Tumingin si Jack at nanigas. Nakalitaw ang parte ng bangkay ni Tony. Mabilis siyang nagbigay ng dahilan para umalis. Habang naghahanda silang umuwi, sabi ni Rosie, nakalimutan niya ang scarf niya. Agad sagot ni Jack, "Huwag mo nang balikan. Bukas dadalhan na lang kita ng mas maganda." Kinagabihan, casual na nagtanong si Jack, "Tumawag ba si Tony?" Sabi ni Rosie, "Hindi. 2 araw na siyang walang paramdam, baka umalis na, gaya ng iba." Bigla siyang lumapit, niyakap si Jack at bumulong, "Sa kwarto ko ka matulog?" Nagpalipas sila ng gabi na magkasama. Kinabukasan, bumalik si Jack sa kagubatan para itulak palalim sa tubig ang bangkay ni Tony. Samantala, naglilinis si Rosie sa snail room. Habang naghalungkat siya, may nakita siyang kakaiba ang wallet ni Tony. Natigilan siya. Alam na niya ngayon ang totoo. Si Jack ang pumatay kay Tony, gaya ng iba. Sa ilog naman, nabigla si Jack nang may marinig na yapak. Paglingon niya si Mark. Tanong ni Mark, "Anong ginagawa mo dito, Jack?" Nagpanik si Jack. Lumapit si Mark at nakita ang bangkay ni Tony na lumulutang. Hindi na nagsalita si Mark, tumakbo agad pabalik sa kotse at mabilis na umalis. Alam ni Jack na re-report siya ni Mark, kaya sumakay siya sa bisikleta at dumaan sa shortcut ng kagubatan. Habang mabilis ang takbo ni Mark sa kalsada, hindi niya nakita si Jack na biglang sumulpot. Nawalan siya ng kontrol, bumagsak ang kotse sa bangin at diretso sa ilog. Patay si Mark sa impact. Sa bahay, nakapagdesisyon na si Rosie.
Matapos makita ang wallet at mapagtanto ang lahat, naisip niyang panahon na para iwan si Jack. Nag-empake siya at balak isama si Trixie. Pero biglang hinila ni Trixie ang mga maleta at itinapon sa pool. Gulat na tanong ni Rosie, "Anong ginagawa mo, Trixie?" Sagot ni Trixie, "Hindi tayo aalis kay Dad. Kailangan niya tayo." Doon na unawaan ni Rosie na kapag umalis siya, tuluyang mababasag ang pamilya nila. At sa isang banda, nararamdaman niyang may parte siya sa lahat ng kaguluhang nangyari. Kaya sinunog niya ang wallet ni Tony para mawala ang ebidensya. Bumalik ang kwento sa unang eksena. Si Jack, nagbibisikleta pa uwi sa kagubatan, tahimik na nakaupo si Rosie, pinapanood siyang papalapit. Tinanong siya ni Jack kung anong problema. Ngumiti si Rosie ng mahina, pero hindi nagsalita. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa susunod na recap.